Mga kagalang, dito matatagpuan din yung longest bench in the whole Geneva, mga kagalang. Guys, ito yung park nila here in Geneva, Parc des Bastions. Ito nila niluluto. Merci. We're here na, mga kagala. Welcome to Paris. So, and our order has arrived, mga kagala. So, ito yung white fish. Ang laki din pala na serving niya. And then, yung asawa ko is pork ribs with a potato on the sides. Ito pa ako cookies. May pecan. So, ganda. Mga kagalang, ganda. Yung Gothic style architecture niya. Sabi ko parang ano yung feeling dun sa movie Addams Family. Hunchback of Notre Dame. Uy, nakakamiss din sa Italy. Ang gaganda ng mga ano dun. Architectural nila. Infrastructure ng mga buildings. Yung mga basilica, church. May toilet pala dito. Nung gabi hindi natin nakita. Ayan. Bukas siya. So at least another na toilet, public toilet na walang bayad. Ganda rin ang church na to. Ganda. Yung sa labas niya parang yung sa Pantheon, mga kagala. Di ba? Yung mga canyon. Lalaki pala. Tingnan nga natin sa loob niya, kagala. Baka may bala. Ano yung sa loob niya? May laman. Ganda. Talagang old na. Ningal ako. Ganyan pala itsura ng mga kanyon. So grabe, no? Kung ginamit to nung unang panahon, ang lalaki, mga kagala. Imagine mo yung bigat nila. Yun o, lalaki. Parang, ito yung story siguro niya, no? Ayan. Story nila ng unang panahon. You know, may na-captive or nahuli yung mga soldier nila. Pose. May nakasulat. Ano yung pose? Hindi ko na maintindihan. Refugees. Huguenots. And then, the Fora de la Ville. Yung sa gitna. Two of these canyons were among the artillery material of Geneva. Wow! Guys, nakita natin sila up close, personal. Ito yung gamit nga nila noong unang panahon, nung may gera. Ayan sila, guys. Ni-restored nila. Ang ganda. So, naka-display lang dito yan sa may ng Geneva, Old Town. Kung gusto nyo dumaan. Sobrang nila sa mga orasan, mga kagala. Tingnan nyo, napapansin ko, per building ba yan or what? May mga relo, no? No? Orasan. So, kahit wala kang, pupunta ka ng Switzerland, wala kang relo,
malalaman mo pa rin yung oras kasi talagang ano sila pagdating sa mga clock. Kasi nga ano sila, yung katawagan sa kanila dito na Swiss time. So aware sila sa oras. Siguro yun. On my own opinion. Marami rin pala sila mga motorbike dito. And dito lang sa Old Town nila, dito matatagpuan din yung longest bench in the whole Geneva, mga kagala. So, ito yun. Yan. So, napakahaba pala niyan. Hanggang dun. Tignan natin. So, ito daw yung longest bench nila. Sarap lang dito, no? Yung hindi ka nagmamadali, take your time. Kaya, pinili na lang din natin na wag muna tayong masyadong mag-jump into many countries here in Europe para ma-enjoy natin yung mga ganitong moment. Ma-savor natin yung mga ganitong pagkakataon. Kasi kapag masyadong maraming bansa ang pupuntahan mo, yung mga hidden gem nila, hindi na mararating hindi mo ma-experience. So it's good thing na ganun na lang ginawa natin. Maybe some other time, yung mga ibang countries naman under Schengen visa, hopefully mapuntahan din natin. Kayo doon ako po nakuhain dalawa. Sige po. Para makuha ko yun. Guys, ang bait nila guys. Sila pa yung nag-offer na picturean nila kami. Napaka-friendly talaga nila dito. Sila yung mag-o-offer. Ayun, binati nila kami. Napapicture muna tayo sa kanila. Merci beaucoup. Salamat in Philippines. Thank you. What's your name? Rafael. Instagram. Oh, yeah. Okay. Sure. Yeah. She's a vlogger, so. Just starting. Oh, nice. Nakakatuwa na may mga tao dito. And shout out to you. Kapangalan niya is Steady Renard. Thank you so much for taking us a beautiful photo for our souvenir and memories here in Geneva. Thank you so much. Sabi niya guys, natutuwa siya. Ano pala siya? Half Filipino. Tinanong niya kung where you came from. Sabi ko, from Philippines. Natuwa siya. Sabi niya, oh, Filipino din ako. Sabi niya sa English. Ah, really? Sabi ko, pero sabi niya, ang mama ko is Filipino. Pero sa English Tapos, nung nag-take na siya ng picture namin, sabi niya, natutuwa ako sa mga Filipino kasi napaka, nila, approachable and smiling faces daw tayo. Na every time may approach siya, makikita mga Filipino, nakangiti daw lagi. Nakakatuwang pakinggan, di ba? Na-appreciate nila tayo. So yeah, thank you so much. Guys, ito yung park nila here in Geneva. Park de Bastion. No, Uncle? De Bastion. Nino-nosebleed na ako sa mga pronunciation dito, mga kagala. Ang ganda. Ganito. Ang ganda rin ng park nila, no? Yan, yung University of Geneva. Oh, so may school pala dito. Yun yung University of Geneva. Dun sa pinakadulo dun. John Wycliffe. Sino kaya mga to, kagala? Tanong natin sa private tour guide natin na si Uncle. Ayan Tapos may date. May year pala, 1536. And may malaking mga doon. Sculpture. Parang mga emperor nila, no? Oo. Yan Mga missionaries na nag-introduce ng Protestantism sa Europe. Oh, missionaries. Calvin at si Farel. Pero nakitaw sila sa Geneva dahil din sila
Dahil hindi sila. Nag-initiate ng parang communion sa kanila. Oh, so mga missionaries po tong apat na to. Yun pala kagala, mga missionaries sila. Sa Switzerland. Pagka bumili ka ng postcard. Opo, makikita po sila. Oh, okay. So they are known pala talaga. Oh, so based kay Google, the monument was built to honor the key figures of the Protestant Reformation and was inaugurated in 1917. Ito yung mga pangalan nila. Si Farel, si John Calvin, Theodore de Beze, and John Knox. Sana tama yung pronunciation natin. Patawarin ako. Hindi ko alam. So sabi ni Uncle, kapag sa mga postcard, makikita mo daw itong apat na missionaries na to. Nakalagay sila sa may postcard. Maliit na nila, image nila. So yun pala yun. Ang hirap. Sinisipon na ako, literal. So kakabanggit sa mga wordings nila dito. Pero please bear with me mga kagala. First time natin dito and tinatry ko yung best kong banggitin. So, kung mali-mali man po, patawarin niyo po ako. Le de Reformateur. Aha. Ito yung parang Reformation Wall. Ito yun. Ito po yon yung nakikita natin. Reformation Wall. Oh. Ibig sabihin ng Le de Post. Reformateur. Ayun, may nakasulat nga po. Post. Ano yan? Postene? Postene. Postene Brasland. Ayun. Postene Brasland. May nakasulat sa wall nila. Baga Yes. parang sila kasi yung nag-introduce ng Protestant kaya Reformation ng Protestantism. Mm-mm. So, nung napaltalsik po sila, umalis dito sa Umalis dito sa Geneva. Pinatalsik sila. Kasi hindi nila pinperform yung parang Holy Eucharist kasi mostly sa Catholic. Catholic noon, oo. Ganun sila kahigpit, no, Uncle, when it comes to religion. Mm. May nakalagay. Guys, correction dun sa natin, yung nabasa nating water na naiinom, ang basa pala dun is potable. So silent, talaga, every last letter nila, silent, talaga sila. So yung potable, And thank you for not throwing your garbage. oo, So, jete, yan lang basa. oo, jete. Alis na. Oh, Pero yung T lagi siyang silent. Merci jete. Merci du jete. Merci du Jete. jete. Vos Vos déchets. déchets. Ganun yung basa. Oh, thank you po. Thank you so much. At least may mga idea tayo how to pronounce or how to read it. My French 101 lesson. Parang Chevrolet. Yes. Chevrolet. Yes. Hindi mo pa pronounce yung T. Opo, oo. Fish fillet. Oh, yes. Silent T. Yeah. So, yung pala, hindi siya potable. Potable. Ibig sabihin, Potable. water na Drinking water po. Oh. Galing. sa atin destiny. Oo, des, ang basa. Promenade de Bastion. Oh, so promenade dun sa de Bastion. Yung bastions, bastion. Ganon yung parang laging may bara daw yung nasal sa ilong. Ganon yung pronunciation nila. Promenade de Bastion. Ganon. Thank you so much. Merci beaucoup, Uncle Jim, for the French lesson 101. Maraming salamat po. Kahit na nosebleed na ako sa pronounce. But it's a good way to start, di ba? Para medyo may matutunan tayo mga wordings kung paano basahin yung mga nila dito. Especially French. Kasi sabi ni Uncle, isa sa mga mahirap French compare sa German language. Mas mahirap matutunan pag-aralan. And this is the Victoria Hall. Diyan nila hinaheld yung mga like opera. Opera, yung kapag gusto mong manood ng mga social na mga music. Diyan daw, sabi ni Uncle. Mga pinakata ni Opyang di mabili. Tinapon lang sa tabi-tabi. Kaya may mga opera music. Opera sounds. Opyang di mabili. Para sa tabi.
para pararara. Anong panahon? Ang daming vlog. Oh, sige po. Hi guys, makakatikim tayo ng chestnut here in Switzerland. Walang matikman yun. Thank you po. Yung balat nyo ilalagay nyo dito. Papa. Ah, may binigay silang separate na lagayan Kasi po. dito bawal magtapon. Opo. Thank you. Ito yung nakita natin sa Interlaken, mga kagala. Matamis. Minsan, Ang bango. Bango. Ito siya. Ang tawag po niya is maroon. marong. 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 Ayan siya guys. Marong. Hindi siya chestnut kagaya sa atin sa Pilipinas. And medyo mahal dito yung ano niya, yung presyo niya. Yun sa Interlaken, 3 something. Nasa 4 francs. Oo. Sa Interlaken po kasi nasa 3 something lang. So medyo mahal kasi nga nasa city na, uncle. Yun siya. Let's try. Ang init. Ang katalito niya ng buo. Init. Yan, ganun po. Tsaka iba yung kulay din yan, ha? Golden yellow. Nati talaga yung lasa niya. Unlike dun sa mga kasanyas natin is very more on kamote, similarities na taste. Ito, may pagka-nutty. Ito nila niluluto. Merci. Delicious. Merci beaucoup. So this is the real one. Merci. Merci beaucoup. Mabait ng mga tao dito. Nakadalawa na tayo. And sabi ni Uncle, hindi daw mercy. Paano? Merci. Yung parang may plema, merci. Eh, since hindi naman tayo sanay, kaya mercy. Yung R nila dito Ganon, parang sinasakal po. Ganon daw yung R nila. Sorry, kagala. Natawa lang ako sa sarili ko. So yung mercy niya, hindi siya R. Ganon. Parang pwede na tayo dito. Pwede na. Pwede na pagtiyagaan. Hindi na tayo mapagalitan. Pwede na. Ayoko na. Ayoko. Ang sarap. Pangalawa ko na. Pero hindi ko mabalatan. Buti na lang pinatikim sa atin ni Uncle. Ito mo marami lang nagtitinda ng ganyan. Oh, Yan, seasonal lang yan. seasonal. Sila pag November, December. Pa-start na po, no? Kaya pala marami silang nagtitinda dito. Pare-pareho lang yung ano niya. So kung nasa Interlaken kayo, i-try nyo na doon kasi medyo mura siya. I think 1 franc or cents. Medyo mura doon sa Interlaken na nakita natin. Ang dami ring nagbabike dito, mga kagala. Health conscious din mga tao dito eh. Sabi nga ni Uncle, bibihira lang daw yung mga makikita mong ubis na mga lokal nila dito. Mamimiss natin yung ganitong moment. Naglalakad-lakad lang dito sa city ng Geneva. Isa pang maganda dito, walkable talaga yung mga road nila. Talagang inaano ng government na maglakad talaga sila dito. Kaya ang sarap maglakad-lakad lang dito. Jason? May nangingisda. Ang linaw kasi ng tubig. Sa tabi natin, may nangingisda. Doon tayo galing mga kagala. Kita niyo yung may tram doon. Nakapag-ikot-ikot na tayo doon. Lampas pa doon. Hindi mo mapapansin kakalakad. Malayo na ng narating mo, pero hindi mo ma-feel talaga yung pagod.
Papaaraw talaga sila mga kagala. Kasi nung mga nakaraang araw, and before pa tayo makapasok dito sa Switzerland, sabi nila, panay ulan daw dito and nagka-storm daw ng 2 days dito sa Switzerland, especially yata dito sa Geneva. Kaya yan, talagang sinisavor nila yung moment, pagkakataon na may araw. Higa talaga sila, oh. Tatanggal na ng jacket. Ganito yung mga barbershop dito sa Switzerland. So ayan, dyan magpapagupit din si Uncle. Mamie, c'est son... Hello! Bonjour. Bonjour! Hi, I'm Jen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. I do that too. Super. Super. Et toi, ça va? Oui, ça va. Bonjour, Jordan. Sportif. Congé. Jusqu'à la semaine prochaine. Ah, c'est bien. Demain, je vais aller au Paris. Ok. Ils sont allés là-bas aujourd'hui. À toi aussi. Bon week-end, hein? Bon week-end. Bye bye. Bye! Have a nice day. Bye-bye. Merci. Merci. Yan yung ano nyo po, yung hairdresser nyo. Oh. Gamit natin hairdresser ni Uncle. Sabi namin nung unang dating dito sa kanya. Hindi, Uncle, ang mahal po ng ano dito. Mag-maintain ng mga pampapagupit. Mga grooming. 30. Yung binibigay ko sa kanya eh. Pero ang singilan po is 30 franc. Imagine yung kagala. Kung gaano kamura, gaano tayo ka-bless sa Pilipinas, ang mura lang ng mga pagupitan, mga barbershop sa Pinas, dito sa Swiss. 30 franc ang minimum na singil sa gupitan. Pero yun, dahil suki na si Uncle, nagbibigay na siya ng 40 kasi nga yun yung niya, hairdresser niya. Binibigyan niya na ng tip. Siya lang po yung may alam. Mahal, no? Parang kung dito tayo, mukhang hahaba na haba gusto yung buhok ko bago ako magpagupit. 1,500. Di ba? Feeling ko kung ako nandito, sobrang haba na ng buhok ko bago ko siya pagupitan. Tapos, susulitin mo yung gupit niya eh. Tapos kapag dito sa asawa ko, baka matuto ako manggupit sa kanya. Para masave mo yung 30. Kasi pang grocery mo na yun, lalo na kung nag-i-start ka pa lang dito, di ba? So yun. Well, ano pa bang expect natin? Lahat naman mahal dito, mga kagala. Mataas man yung sahod nila, pero yung cost of living is very high naman. Kaya bumabalanse din. Ito pala yung Notre Dame dito sa Switzerland, sa Geneva, mga kagala. Ayan. Tapos may dumaan na bus. And bus 37, hello! Ayun yung Notre Dame nila. Notre Dame. Notre Pero Dame. ang bigkas niya, Notre Dame. Notre Dame. Oh. Pero yung spelling niya, Notre Dame. Tinatry naming hanapin kanina sa mga building, sa mga dinaanan natin, yung pangalan ni Dr. Jose Rizal, mga kagala. Kasi sabi ni Uncle, meron din daw nakaukit na pangalan si Dr. Jose Rizal, isa sa mga building dito sa Geneva. So, pero kakaikot natin, hindi natin siya mahanap eh. Maybe next time kung makabalik tayo, malaman natin kung nasaan, madaanan natin. Nakaka-proud na malaman na kinikilala din si Dr. Rizal here in Switzerland, here in Geneva. So, yung front ng Notre Dame. Ano sabi ni Uncle? Notre Dame. Notre Dame. Yung sa Paris, mas malaki daw eh. Ganda, no? Dito talaga yung mode of public transportation nila is tram or tram. Tapos may mga buses din, ganyan. Natutuwa ako. Ang dami ko nakikitang tram dito sa kalye. Kasi sa SG, sila, di ba? Underground, mga MRT. Bumaba tayo sa terminal ng Cornava. Ito yung nila, kumbaga sa subway, ito yung pinakababa. So yan, may mga shopping din sila, shopping store. Parang same sa Singapore. Parang siya yung sa yung Luzerne Station. Parang ganon, oo.
So maraming mga store din. Tapos ayan, grocery Manor. Mano, kasi nga silent letter always. So yung metro nila is ganon. So guys, kapag may R, sakalin mo. Paumanhin po. Joke lang po yun. Ay, naglibre si Uncle. So may binili si Uncle dito ng mga pastries. Ah, ito yung nakikita natin kanina, guys. Yan siya. Ito yung binili ni Uncle. Yan. Vermicelles. So, kastanyas yung on top niyan. Thank you so much po, Uncle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Narinig ako niya sa vlog. Yan. Ang dami lang mga dessert dito, no? Mabubusog ka, so hindi ka mananawa. Tikman mo araw-araw, iba-iba. Sold ka na, mga kagala. Geneva Cookie Dealer. Oh, cookie dealer pa pala sila. Bye! Natutuwa din mga tao dito. Yung kahit papano, hindi sila ganun ka-sensitive. Pag medyo pahapyaw na nakukuhanan mo sila, sila mismo yung mga nag-hi. Ang daming chocolate dito, mga kagala. Mahilig din talaga sila sa mga sweets, no? Paano pa kaya sa Belgium? Sarap din daw yung chocolate sa Belgium, sabi ng asawa ko eh. Andito tayo sa may SBB station. Isasamahan tayo ni Uncle, tuturo ni Uncle sa atin yung platform kasi daw may designated na sakayan papuntang sa Paris para hindi na daw magkadaligaw-ligaw later. Kasi sabi namin, kaya na namin pumunta dito from their apartment para kunin yung mga gamit later. Kami na mag-asawa dito para hindi na mapagod si Uncle. Hindi na niya tayo kailangang ihatid dito. So yun, tinuturo ni Uncle para later, hindi na tayo paikot-ikot paghahanap. Ito po, sakayan. Dito kayo papasok namin. Oh, so Ito lang yung platform na available para sa Paris. sa Paris. France. Oh, so kita Kasi nyo. may the one control dyan eh. Opo. Pero minsan wala naman. Kasi sabi ni Uncle, minsan may mga immigration din na nag-check din daw dyan. So, parang ito, yung gate 6 or 7, may nakasulat na vol. Yan, so pupunta kayo ng Paris, dyan yung daanan papasok. At least alam na natin, hindi na tayo umikot-ikot mamaya kakahanap sa gate. Thank you so much po, Uncle. Thank you so much for a big help sa pag-tour sa atin here in Geneva. Sa mga treat, sobrang thank you po kasi ang mahal dito sa Geneva. So we're so lucky. At meron tayong uncle na nandito. Thank you po. So yun, siguro ito yung sasakyan or dito platform yung sasakyan natin. Platform 7, tama. Yun, platform 7 pag akyat natin. Pagpasok pala natin dun sa gate 6 or 7. So yan, platform 7. Yan. At least less ikot-ikot later para hindi kumain ng oras din yung pag-navigate masyado. Parkingan po ng bike to, no? Ang dami, oh. Ang daming mga bike na nakapark. The gate talaga, secured. Cartouche. Cartouche. Tama ba? Ganda ng kulay. Ang cute. Ano din talaga sila sa bike. Tsaka ang dami ring mga motors, oh. Dito raw nakatira yung mga parang involved sa traffic. Oh, itong, kasi para sa US, honey? Ano kasi tawag mo yun sa US? Parang ganon. So, ito pala yung suburbs. Wala ba? Oo. So, dito pala nakatira. Sabi ni Uncle, dito daw nakatira. Yung mga parang gawain. Like, yun, alam nyo, yung mga My name is Chisem. I work in Baton, Geneva, and Pont Geneva, and Ibres in Palestine. My name is Chisem. may lumapit sa atin. So, yun, parang ganon. Sa inyo yung spot nila. Opo.
To potable. Potable. Drinking water. Water kasi ito water. Oo, pero hindi siya continuous Ay, pong nag-ano, no? Ano mo, yung Jedu? Opo. Ito rin yun eh. Jedu. Meron lang D apostrophe. Aha. Jedu. Kasi Jedu. water. Oh, kasi upo, no? Ito yung... Hindi, may dala kang ano? Wala. Or hindi natin dala, no? Tapos hindi siya tuloy-tuloy na nag-ano ng water. Pipindutin mo lang. O, dipindot po. Saan po? Ayun, para yung mga kagala natin. Oh, so here, kapag nakita nyo, minsan hindi pala automatic. So, pindutin mo lang. Ayan, mga kagala. Eco potable. Yan. Kala ko ito eh. Tapos ito. Ang tanda na, no? Ang tagal na. Imagine mo, 1940 nagsaservisyo siya mamigay ng libreng patubig. Oh. Pero binibigyan sila ng pampakalma. Oo. Kumbaga, legal naman. Legal. Hindi sila Okay, so itong area na to, guys, ingat lang kayo pag napadpad kayo sa area na to. Ayun, may mga Parang pulis. pinaka-headquarters. Pulis po yung tatlong naka-blue na yun, na. Ha? Pulis yun. Dalawa. Oo. Ay, tatlo. Oo. So, Pero ang police visibility naman dito sa area nito laging so yun, kapag napadaan dito, ingat na lang kayo mga kagala. Diyan yung location or lugar nila. Yung mga medyo nalihis ng landas pagdating sa paggamit ng bawal na gamot. Ang sabi ni Uncle, yung government, pinibigyan naman daw sila ng gamot pampakalma. Yun. Galing din talaga ng gobyerno dito. Gagawa sila ng paraan para matulungan nila yung mga lokal nila dito. Kaya pala ang daming vandalism ba tawag doon? Sa mga wall nila. Ito. parang meron silang event mamaya dahil sa Halloween. Oo. Sa hindi natin madatnan yung event. Nagde-decorate sila for Halloween event. Pag may nakita mo yung buvet, ibig sabihin parang drinking, parang bar. Ganun. Bar. Kapag buvet. I see. Iguano. Ba't kaya ang laki neto? Yung mga tao laging lasing, inang Like yun ang aga. Ibig sabihin, ano din yun, no, uncle? Ang laki po neto. Display nilang iguana. Tsaka yung lugar din nila, no? Ma-feel mo talaga. Kanina mga kagala, habang tinitignan natin yung sa may old bus na may display, may lumapit sa atin eh. Kinat ko na lang kasi hindi ko siya maintindihan, medyo natakot ako. Pero sabi ni Uncle, hindi naman daw sila dito, nangaharas or yung physically, hindi daw. Kasi nga marami daw mga sa area na yon. Oh, ang ganda dito. Yan, natakot ako. Binilisan ko yung lakad ko. Hinabol ko yung dalawa kong kasama. Sinabi ko kay Uncle. Pinansin ko na lang siya. Sabi ko, mercy beaucoup. Pero naintindihan ko pa sinasabi niya, I am, sabi niya. Parang nagpapakilala siya. Nakita kasi niya may hawak tayong camera. Kaya pilit niyang binabanggit yung pangalan niya, mga kagala. Oo, itong dinadaanan natin na to. Ito yung parang nila dito. Yung vibe niya parang sa Brazil. Kasi ang daming mga vandalism sa wall, mga ganyan. Tama ba? Brazil ba yun? Or Mexico? Mga kagala, on the way na tayo papuntang Paris. Nandito tayo sa loob ng train. So, andito pa rin tayo sa border ng Switzerland. Alam na alam mo talaga, no, kapag nasa loob ka pa ng Switzerland, ang ganda ng nature. We're here na mga kagala! Welcome to Paris! So, andito tayo sa station nila.
Ano pangalan ng station? Ha? Ano pangalan ng station? Gardelion. Paris Gardelion. So, ayan. Kakababa lang natin. Ayun yung train na sinakyan natin. Yung red na yan. So, ganito yung makikita nyo. Pagdating nyo sa station, ganyan ang magdadaan. And please, ingatan po ninyo ang inyong mga gamit, mga kagala. Just like yung ginagawa natin ngayon. Alam niyo mga kagala, pagka-announce pa lang sa trend na nandito na tayo in 3 minutes. So, inayos na yun. Alam, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Saka ba? Siguro, syempre, may idea tayo sa mga napapanood natin. Kaya gano'n na lang din yung kapa ko. So, ang gagawin natin papunta dun sa hotel is magbubook tayo ng Uber. Yun, may pagbilhan din pala dyan. Pagbilhan ko na here sa station ng Paris de Guillaume. So far, yung weather dito hindi ganun kalamig. Tapos, yung sa train, sa loob ng train, ang lakas ng heater nila mga kagala. Wala kang mararamdaman na lamig. Pinawisan nga ako. Medyo pinawisan ako ng konti. Yeah, ang ano ng heater nila, ang lakas. And then later on, yun, naging komportable na yung katawan. Masarap na sa pakiramdam. And here, paglabas, sakto lang yung lamig niya. Hindi siya ganun kasakit. Hindi ganun kagaya sa Switzerland. Especially sa Luzern and Interlaken. Sobrang lamig talaga doon. Geneva, nung nandun tayo, sakto lang din. Ayan, lumalamig lalo na sa gabi. Morning, malamig yan. Wow, ang ganda. And here, sakto. Naglalakad tayo pa diretso, pero yung mata natin doon nakatitig. Ang haba ng pilahan sa taxi mga kagala. Yan. Mostly mga nakapila is may stroller or mga luggages. Ang haba ng pila. Wow. Nahanap natin yung pick-up location natin. Tapos, hagdan pala kagala. And we arrive here. Finally, after a long day. So, quick room tour tayo. Nandito tayo sa 6th floor. And our hotel is Voco Hotel. So, tara, pasok tayo. Yan. Ito yung room number natin. Okay. Bali, pinasok na natin yung gamit kanina. Bago kayo ni room tour mga kagala. Ang bigat ng pinto. So, yan. Nilagay ng maleta. Wala na tayong energy. Kapagod yung biyahe. Anyway, guys. So, yan. Yan, may TV sila. And then, so, ito, ano yata to? Switch. Switch ng ilaw lampshade. And may free water tayo here. Complimentary water drink. And, guys, meron silang complimentary macarons. Wow, thank you, Voco Hotel. What else can we find? May closet din sila. Closet. Ayan, so, nga, tama. So, pwede kang magplancha pala. May iron board sila. Ayan, plancha. Nice. Buti na lang. And then, may hair dryer. They have a laundry bag. Ayan. Pwede tayo mag-iron ng damit dyan. Complimentary coffee. And may biscuit pa sila mga kagala. Cafe Richard. Wow, nice. Ano to? Chocolate powder. 2. Sugar. Ito, coffee filter. So, filter nga siya. And then, yun, kettle. 2 mugs. May spoon din. And, may cream sila.
Ayan, cream. May ano dito, hanger. Ayan. May mirror. Dalawang magkabila ang ano niya, lampshade and cellphone para pang-connect sa reception. May USB port charger. Ayan. Ito yung switch ng mga ilaw. And, wow, soft pillow. Ayan, kagala. Good for 2 person. Siguro ano to, king size or double. King size yata to. Ayan. May table na maliit here. Okay. Chair. So, siguro kapag magko-coffee, yan. Yun yung place. Tapos, ito yung toilet nila, mga kagala. And dito, ito yung control ng aircon, I think. Oo, kasi may temperature, ano siya, sign. Tapos, ito, switch off ng ilaw for sure. And, okay, tissue holder. Another mirror here. Ayan. Side mirror. Tuwa ko side mirror. And here. Ay, kagala. Ang laki. Abot natin. Okay. Sarap mag-ayos dito. Hand and body wash. Hand and body lotion. Wait, towel. Yan. May mga towel sila. And even towel for the floor. Tapos, bathtub. And dito yung ano nila. Yan. Yung toilet. Ang cute. Ang liit. Ano lang siya? Simple. Maluwag. So, may space talaga sa mga big luggages. Dito na tayo mga kagala. Try nating makahanap ng makakainan bago tayo makapagpahinga. Ito yung restaurant nila. So, check natin dito kung may makakainan pa tayo here. Ay, nakakapagod yung biyahe. Grabe. It's been a long day mga kagala. Ang ganda ng restaurant nila. Ang pangalan pala ng hotel na to is Voco Hotel under IHG. So, let's check. Ito yung menu nila. So, inabutan tayo ng English menu. Ang ganda ng nila, restaurant here. Bakas makasyala. Syala-lalala. Pero kahit ngiti-ngiti yan, lumulutang na kami sa pagod. Kasi maghapon naggala, and then yung biyahe din. But thank you Lord, we arrived safe. Grabe, nahirapan kami kanina sa kakahanap ng ng Uber. Gano'n palang basa niya, no? Paris. Silent S, sabi nga ni Uncle, di ba? So, Paris. And our order has arrived, mga kagala. So, ito yung white fish. Ang laki din pala na serving niya. That's nice. Tapos, may gulay sa loob. And then, rice. Kaya pinili ko yung pollock fish, white fish daw. Kasi nakita ko may kanin. Na-excite tuloy ako. Although kakakain lang natin ng kanin kila Uncle. And then yung asawa ko is pork ribs. Pork ribs yan, no, honey ko? Yes. With a potato on the sides. Tapos may may sauce. And here's our red wine complimentary drink. Thank you so much for our friend for the complimentary drink. So let's eat mga kagala. Bon appetit. Oh, thank you. Okay mga kagala, first bite for you. Parang pagkain Pilipinas. Lutong bistik. Yup. For us, welcome to Paris. Welcome. Welcome to Paris mga kagala. In fairness, malasa sila magtimpla. Let's try the rice. Sarap din ng rice nila. Parang may gata. Kaya naman pala mahal mga kagala.
Sulit, no? Pang 5-star na rin yung ano nila serving, no, honey? I love the fish. Tapos kagala, meron silang nilagay na design on both side ng fish na crispy sesame with medyo sweet side siya. Siguro dahil savory yung ano niya, yung menu ng fish. Kaya nilagyan nila para mag-contrast yung panlasa. Potato, penge. Let's try the potato, mga kagala. Oh, I love the potato. Bake, no, honey? Oh, kagala, masarap. Masarap pagkain sa buko. Although mahal, pero sulit. Pati serving. Okay, kagala, kain muna tayo. So, hanggang dito na lang mga kagala. Magpapaalam na po ako sa inyo. It's a long day. Haba na biyahe natin from Geneva papuntang Paris. Talagang nakagala tayo sa Geneva. Nakakatuwa, nag-enjoy kami. Sana nag-enjoy din kayo mga kagala kasi mas nakita natin yung beauty ni Geneva during daytime. So yeah, mga kagala, thank you so much for watching. Kung andito ba kayo hanggang sa outro natin, maraming salamat sa pagsubaybay sa mga exploration natin here in Europe. And kita-kits ulit tayo bukas. Bye! Good night!